Grabe, ano ba itong pinagdaraanan natin, Anthony? Miss Maris, na-delete mo na ba? Agad-agad. I'm Marie Zomali and I will answer all your questions from Reddit. Siyempre, talagang nagbabasa ako, nag-research ako tungkol dun sa topic na ipoproduce ko. Siyempre, kailangan kong maging maalam dahil ako rin yung gagawa ng mga questions na kailangan kong itanong doon sa i-interviewin ko. And of course, hindi nawawala talaga yung pagdarasal. Lagi ko talagang pinagdarasal kahit na ano, lalo na yung halimbawa, sana unang-una pa lang, sana magpa-interview siya, sana wag siya maging evasive sa mga questions ko. Tsaka sana maging maayos, maging kumbaga maging smooth yung flow ng mga coverages ko. Ganun. Hindi ko talaga makakalimutan nung nagsisimula pa lang ako na reporter. Actually, nakapag-live na ako, pero I think iilang beses pa lang ako nakapag-live nung time na yon. Tapos na-assign ako sa Mindanao. Di ba nung una, nung mga panahon na yon, laging ang tagal-tagal nung delay. Parang mga 7 seconds yung delay. Kaya minsan ang mga memes sa mga reporter, parang ang tagal na nagtanong, tapos parang hindi ka pa sumasagot, tapos tsaka kasasagot. Memorize ko na talaga yung sasabihin ko. As in talagang alam na alam ko na yung ire-report ko. Sa sobrang kumpiyansa ko na memorize ko na, hindi ako nagdala ng notebook. Tapos biglang nung tinawag ako ni Tita Mel, ni Ninang Mel, siya yung nag-introduce sa akin noon. Tapos nung tinawag niya ako na may live report mula sa Zamboanga, si Maris Umali. Maris ba ito? Nung tinawag niya ako, parang talagang nakalimutan ko. As in, mental block ako. As in, sabi ko lang, Mel, ganun lang talaga nasabi ko. Kasi wala talaga nasabi. Tapos napatingin ako sa langit. Tapos, buti na lang, edited na yung gitna. Grabe, pagkatapos ng report ko na yon, as in, tinawagan ko ng boss, parang sinabihan niya ako, anong nangyari? Ganyan, sabi ko. Tapos talagang inamin ko naman kagad na kasalanan ko po kasi alam ko na memorize ko na yung sasabihin ko. Kaya, naging confident ako masyado. So, wala akong notebook. Talagang simula nun, talagang lagi na akong may hawak na reporter's notebook. Or sa ngayon, sa panahon ngayon, cellphone na yung hawak natin. Actually, nung bata ako, gusto ko talagang maging doktor. As in talagang, hanggang sa naging college student ako, ang pinili kong mga course was pharmacy, biology, tapos biology, chemistry. Tapos parang after the first sem of pharmacy, parang feeling ko parang hindi ako masyadong ganun kasaya, parang meron akong hinahanap. So I applied sa public health and biology, puro mga science courses pa rin. Pareho nakapasa, so mas lalo ako nalito. So dahil nahirapan akong mamili, tinuloy ko yung pharmacy for the third sem. And then doon ako nagkaroon ng realization, nagkaroon ako ng classmate na nakausap ko. Classmate ko siya from high school and she told me that she was going to shift from computer science to broadcast communications. Tapos sabi ko, ano bang ginagawa ng broadcast communications? Of course, alam naman natin na broadcast communications, nagiging broadcaster. Pero syempre parang naging curious ako. Tapos nung time na yon, pinagdasal ko lang. Sabi ko, I asked God for a sign. Kung makakapasa ako rito kahit na quota course shot, ang dami-daming nag-a-apply. And syempre, yung course ko, ang mga subjects ko, mga calculus na kagad, trigonometry, mga ganyan, algebra. Kasi puro high na science, high math. So, sabi ko, kahit na ito yung pinanggalingan ko, kung makakapasa ako rito, ibig sabihin, Lord, this is where you want me to be. Kung hindi ako makakapasa, ibig sabihin, this is your sign that I should continue pursuing medicine or pharmacy, medicine, ganyan. Tapos, nakapasa ako. So, ibig sabihin, it was His sign na ito na yung, tatahakin ko. Nung kinausap ko si Papa at Mommy, sobrang very supportive sila. Pero syempre, supportive sila kasi nung time na yun, naliligawan na ako sa Manila, sa UP Manila, kasi naka-dorm ako. So, parang feeling ko, Papa, kaya ka lang pumayag na lumipat ako sa Diliman para hindi na ako maligawan. Parang ganon. Pero, joke ko na lang siya. Pero later on, syempre parang ang saya na nung pakiramdam ko, parang wala na akong hinahanap. Ito na yung gusto ko. And then, my mom reminded me na when I was just 4 years old, lagi kasi mahilig manood talaga si Mommy ng news.
At lagi siyang nanonood ng balita. At sabi ko nung bata raw ako, gusto ko maging ganyan. Na nakalimutan ko na. All the while, it was in my subconscious na gusto ko palang maging news reporter, news anchor, balang araw. And nangyari. Sobra ako nagulat, hindi ko inasahan na kailangan ko palang maghanda bilang maging best supporting actor. Hindi, joke lang. Hindi, tsaka hindi ko talaga inasahan that I'll be trending side to side with, of course, Maris Racal. Pero sobra rin ako nagulat. As in, yung immediate reaction ko nung nakita ko yung mukha ko, kasi yun lang talaga muna nakita ko, mukha ko, tsaka katabi si Anthony, na para kami ni-issue, si Anthony Taberna. Parang, ang immediate reaction ko, bakit? Wala akong ginawa. Tsaka sabi ko, hindi ko kagad inisip kasi na meme. Sabi ko, anong ginawa ko? Hindi ko nga nakikita si Anthony. Tapos parang immediate reaction ko was, i-report ko to sa boss. Sabi ko, parang para pangunahan na wala akong anything wala akong issue, ganyan. Tapos parang sabi ko, meron bang galit sa akin na parang gusto akong gantihan or something. Pero later on, na nalaman ko yung context, parang siya, sobrang nila ako minim, ganyan. Pero, of course, parang in a way, you're flattered kasi yung taong, kumbaga parang, ikaw yung naisip nilang Maris para i-meme. Pero at the same time, of course, I felt sad and I felt bad also for those people who were in the middle of all this controversy na hindi to biro. And as much as Filipinos would love humor, gaya nga ng binanggit ko, I know Filipinos would also be very sensitive enough to give them peace and to respect their privacy. Pero wala na, sobrang kumalat na siya. Napaka-painful nung kanilang pinagdaraanan. Sobrang napakahirap for them. And I hope, now that it has been told, sana bigyan na lang natin sila ng peace for them to be able to rise up from this pain that they've been through. And sa totoo lang, pinagdasal ko rin sila na sana malagpasan nila to. And I hope the other people will also be able to have that heart to pray for them. Because at the end of the day, we don't want that kind of incident, that kind of embarrassment, that kind of pain to be happening to us. Magkakilala kami. Hindi ko na kasi siya inabutan sa Malacanang press corps nung time na yun. Parang tapos na siyang mag-Malacanang nung ako naman nalagay sa Malacanang. Pero may isa siyang pinost na parang in-address niya ako. So, sinagot ko lang din yun. Parang, grabe, ano ba itong pinagdaraanan natin, Anthony? Pero yun. Pero siguro pa nagkita kami, parang mababanggit ko rin, or mababanggit niya sa akin yun, na parang na lang, parang joke na lang. Kasi, grabe yung, pati ultimo yung pari sa simbahan namin, parang gulat na gulat daw siya. That's all for today. Follow GMA Integrated News on social media.